Isang magandang umaga po sa buong kapuluan sa araw na ito. And happy Valentine's and happy Ash Wednesday. Naririto po ang paramdam ko sa buong kapuluan. Lahat po ng nagpa-follow up kay Mother pa rin. Para na pong pinasakamay ko sa inyong isa-isa ang aking tunay na pagbati. Lalo-lalo na po sa tawag ng Panginoon. Maganda po ang ating pag-uusapan sa ngayon dahil na hindi natin sukat akalain na abutin na naman ulit tayo ng Happy Valentine's Day. Ngayon, dito ko po isisiwalat lahat ang mga bagay-bagay na dapat natin pag-ingatan sa ating buhay. Sa kabila po ng lahat, ang una po natin tatalakayin sa pagmamahala ng isang pamilya. Mula po lola hanggang dulo kaapu-apuhan. Ang pinakamasarap po sa buhay ng tao, sa pamilya, ay yung respeto. Lalo kung halimbawa po may nagaganap sa isang pamilya, kung sino lang sana ang kausap, yun na lang ang makikisausap. At kung merong gibit, magpapasintabi. Kasi ito ang aking mariing karanasan na ibibigay sa inyo sa araw ng mga puso. Kasi kinakailangan na ang ating buhay ay maging malinis, matapat, hindi mapaglimbot. At kailangan din kung pag-aaralan natin lahat ang ating gagawin sa ibabaw ng mundo. Kinakailangan din lang po, lalo na po sa mga hidwaan. Kasi ngayon ay araw ng mga puso. Kinakailangan natin na ang ating puso ay ating buksan. Ang ating puso ay ating oferahin. Kinakailangan isiwalat ngayon sa araw ng mga puso para maging malinis ang puso. Hindi maraming nakasaksak sa loob na nakatarak. Hindi kayang lunukin. Kaya ang aking pagbabalik sa inyo sa araw na ito, na sinikap ko namang makaharap sa buong publiko sa araw at oras na ito, na talagang hindi ko pinawala ng araw na ito. Ako po inulit ko po, ako po muling bumabati sa lahat ng mga tao na nanonood ng aking Facebook at YouTube. Bumabati rin po ako sa lahat ng may karamdaman na huwag kayong masisiraan ng loob. Bumabati rin po ako sa lahat ng mga mag-asawa na hindi nagkaunawaan, nagkahiwalay. Bumabati rin po ako sa mga anak at ina na hindi nagkakaunawaan mula mga lola at pamilya. Kaya kayo po lahat dito aking tinatawagan sa pamamagitan po ng Happy Valentine. Ayusin po natin ang pagbubukas, hiwaga ng ating mahal na Panginoon sa ating bilang pagkatao. Alalahanin nyo ang buhay natin hiram lang po lahat. Una-una lang tayo ng wawakas ng buhay at pasimula naman ng bilang sanggol sa pasimula ng buhay. Kaya kung ako man ay humarap sa inyo, pinaramdam ko sa inyo ang diwa at hiwaga ng Valentino, pagmamahalan, tuwid ng daan, pagbabago ng kaugalian, at lalo-lalo na sa ating pagdarasal sa karamdaman. Ibabalita ko rin ito sa nananawagan ako sa buong kapuluan sa karamdaman. Huwag kayong masisiraan ng loob. Kinakailangan bigyan nyo ng matinding pananalig sa ating mahal na Panginoon. Kasi ngayon ko naarok na marami akong bagay na nakitang milagro dito sa aming lugar. Lalo-lalo na sa pagtitiwala ninyo. Lalo na sa araw ng mga mata. Ibinabalita ko rin po sa araw ng puso ngayon. Ang mata po natin ay ating ipagdasal na bigyan ito ng liwanag, tagumpay. Kung sakali man at dati tayo ay kukurap-kurap. Pero pag po binuksan ng Diyos ang ating isip, tunay naman pong maganda ang mararating. Kagaya po ng aking mga nararamdaman, hindi ko po kayang ipaliwanag ang lahat ng dikta ng ating Panginoon sa aking kinaroroonan, samantalang ibinibigay pa sa akin ng Diyos ang lawig at lawang ng aking pinagdadaanan. Kaya ngayon, ang ating pagmamahal sa ating buong pamilya, buksan po natin. Kung sakalit inulit ko, huwag kayong magtatanim ng masama ng loob. Ang number 1 pong makakaayos ito, ayusin niyo po ang pamamaraan. At ganun po rin ang ating mahiwagang paggalang sa ating mga kapatid. Huwag po tayong maging malapastangan.
Hindi po pinag-uusapan dito ang material na bagay, kakayanan, pinag-aralan. Basta po lumagay lamang tayo na ang matandang kapatid ay igagalang, huwag lalapastanganin, uunawain. Napakaganda po ng sukli ng pagmamahal sa tao kapag kayo ay matipid magsalita ng masama. Kinakailangan paabutin po natin ang ating buong lawak para po marating natin ang linis, daan at daigdig ng papunta sa Panginoon. Kaya malalim po ang ating pinag-uusapan sa araw at oras na ito. Sa kabila po ng tayo ay binubuksan sa aking mga sinasabi, nakikita ko po ang dahan-dahan at liwanag ng buhay na nabubuhay sa mundo. Naroroon po lahat ang respeto, paggalang, lalo-lalo na sa asawa. Hindi yung na-late lang ng kaprasong oras na-traffic Hindi na malaman kung paano ang ibang matuwid sa asawa, babae o lalaki. Huwag naman kayong ganyan. Napakasarap ng pagmamahala ng may tiwala sa isa't isa. Ito ang pinakamagandang makabuluhan sa lawig ng pamilya. Wala pong kwenta yung masyadong baribot. Walang kwenta yung masyadong matutuusin. At kung sakali man na may nagawang kasalanan ng isang lalaki o babae, kung pinag-usapan na po sa isang pag-uusap, huwag po paulit-ulit. Kaya po nagkakaroon ng matinding labanan sa mga pamilya, sa mahalan, yung pong paulit-ulit na nangyari. Kung nagkasala po isipin na lang natin na hindi na babalikan at mababago. Ano po at kay ganda ng ilaw ng aking ibinigay sa inyo sa araw ng Valentino na katapangan, ibig sabihin katapangan, paninindigan sa tamang pamamaraan. At ganoon din naman sa karamdaman. Maging matapang kayo sa pagtanggap ng anumang pagsubok. Kasi may himala ang Diyos na mababago. Kaya nga ako po naririto at nagagalak na ang aking mga ginagamot po puro po nasa dulo. Mga kung pumunta po dito naka-wheelchair, hindi nakalalakad, yung pong paipuputurin na, yung pong tenga bingi, yung pong mata malabo na. Kaya po, lahat po, naroon din po ang mga kalalakihang prostate. Ang prostate po bakterya lamang ang aking masasabi. Kaya kung kayo po naririyan at muli ko na iminikayo sa inyo, maglalangis po kayo ng ganito karami kung kayo po'y pupunta kay Mother pa rin. Kailangan pong may langis kayo ng ganito. Ang aking pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa magandang mangyayari. Hindi kayo may ooperahan. Ang masasabi ko sa inyo, yung aking nalalaman, hindi pwedeng gayahin. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Ang akin po kasi nga, nalalaman may bulong at may bendisyon ng ating Panginoon. Mahirap pong paniwalaan, lalo na po yung pag kayo mapapakatiter. Kapag po kayo nagpunta sa akin, magdala po kayo ng langis na mga gagamitin. Langis din po ang ginagamit ko na po sa, tinutulungan ko na lang po ng konting tubig. Sa kabila ng lahat, ang aking nilalaguplok na parangal sa inyo tungkol sa langis, ang aking panggagamot po. Kaya kung ano man ang aking dinugtong-duktong na balita sa araw at oras nito. Ito po sangkap-sangkap na kailangan malaman ninyo. Lalo-lalo na ang aking pananawagan nasa kabilang nasa ibang bansa, na kung kayo man hindi nakararating sa inyo, na kayo tumatawag sa akin, hindi naman ako maramot magpaliwanag. Kaya ngayon sa araw ng Valentino, ibinigay ko sa inyo ang dikta, coconut oil. Kung kayo o-order, magpagiling kayo ng 20 niyog na lalangising gatalang, hindi nyo tutubigan. At kapag ito naluto na, sa buong pamilya nyo gamot. Itanong nyo sa akin kung saan gamot. Sa iniihit sa ubo, number 1. Kasi kung umuunom kayo ng 3 beses sa inyong panggagamot ng langis, 4, 5, 6, 7. 3 araw yan. At ang babalita ko sa inyo sa araw ng Valentino maganda rin. Kasi kapag inuubo ang tao, nakukulang ng dulas ang lalamunan at baga. Nandoon na inuubo, ihit na hindi kaya ipaliwanag at nagkakanda wala namang problema. Ang ibig sabihin niya, kulang sa tubig, kulang sa langis. Kaya kung maririnig nyo sa araw ng Valentino, nananawagan ako sa mga iniihit na ubo, lagyan nyo ang lalamunan nyo ng langis, kayo na ang bahala, hindi makakasama. Pangalawa,
Nananawagan din ako sa mga senior citizen na kumitipot na ang lalamunan na hindi naman halos makalunok ng tubig. Bibigyan ko kayo ng salita na ganito. Pag kumikipot ang lalamunan nyo, uminom kayo ng 3 kutsara lang sa sunod-sunod na 4 na araw. At ito ay maganda ang mangyayari sa inyo. Bubuka yan, dudulas. At ganoon din naman sa aking nalalaman ngayon na pag gamit na bulak, ganito yan. Lalo na ang bulak na ganito, kalaki. Lalagyan nyo yan, ha? Pagkatapos, ito, babasahin nyo ng langis. Langis yan, ha? Basang-basa yan, ha? Sa gabi. Tapos, hawanin yung ganyan ito, ganito, ganyan. Tapos, itapan nyo doon sa loob. Ang gagawin nyo, ha? Sasapnan nyo ng unan ay inyong bewang. Yung katas niyan, yung lahat na nangingipot ang lalamunan. Yung sa uterus, yung sa myoma, yung sa buwa, tangay na nito. Hindi lang iyan pa ang babalita ko sa inyo sa araw ng Valentine's Day. Yung lahat na namamanhid ang mga paa, yung namamanhid ang mga balakang, yung mga tuhod bahagya lang ay nagkikirutan. Basain niyo muli ang inyong bulak. Ha? Gabi-gabi pupunasan yung ganyan yung mga paa nyo, huwag yung pagsasawaan. Ang ibig sabihin po pala nito, yung lamig na papasok, matatakban ang balahibo. At ang papasok sa butas ng balahibo nyo, langis. Kaya talagang napaka-hiwaga ng langis, lalo-lalo na sa talampakan na hindi nakakaramdam. Kaya kung kayo man ay tumatawag sa akin, lalo-lalo yung nagparamdam ako ngayon sa mga rayuma, nabisto ko po na itong langis mahusay. Kaya kayo magpundar ng langis. Kung maganda nga, kung sa pa lagyan nyo pa ng dinikdik na luya. At saka konting gaas. Pero napakahirap pa yung sagot na yun. Ngayon, dito na lang tayo lumagay sa puro langis. Ang gagawin niyo yun, itry nyo araw-araw, mga 5 araw, maglangis kayo, langisan nyo paa nyo, langisan nyo buong katawan nyo, hanggang sa kasu-kasuan nyo lahat. Tandaan nyo, may ginhawa kapag kayo ay nagising. Ano pa at kay ganda ng aking pabalita sa inyo, lalo na sa langis na natuklasan ko. Ito naman sa mga kababainan na nasa 30 up to 60. Lalagyan nyo ng langis na 1 inches ito. Tapos, ibobomba nyo sa loob ng punong katawan ito. Papasok doon sa loob. At saka nyo aansalan ng bulak. Huwag nyo aalisin yung bulak. Hindi nakakadisgrasya yan. O ngayon, ang mga babae at lalaki ay aking naituturo ang tamang pamamaraan sa gamutan, lalo-lalo na sa langis. Kung sakali man at ako nagdidikta sa inyo na ito ang mga katambal ng aking panggagamot at mayroon pang mga iba. Ito ang ginagamit ko sa panggagamot. Kaya ngayon, ang ginagamit ko ay 2. Isa sa langis, isa sa tubig. Kaya may pamamaraan yan. May kanya kasimbutas yan. Lalo-lalo na sa mga mayoma, sa mga laging umaapawan yan na parang bunsol na bunsol. Ito lamang ang bigay ng ating mahal na Panginoon sa akin. Kaya natutuwa rin ako at marami akong naturuan. Binabati ko yung lahat na naturuan kong sa Labatiba. Kayo nakarating dito, di ba? Sinasabi ko sa inyo, tama na one time. At ito naman, naniniwala ako at nararamdaman naman nyo na tumatalab. Kaya ano sinasabi ko sa inyo, inaapa ko kayong lahat. Nang hindi na ko umarkila ng sasakyan. Ang ginagawa ko sa mga pasyente ko, sige, ganito, maglabatiba kayo, ganito na gagamitin. Kaya bumabati ako sa araw ng Valentine's Day. Yung lahat ng nagpupunta dito na naturuan ko na tungkol sa labatiba. Hindi niyo makakalimutan ang mother pa rin kung ano at bakit at hanggang saan. Lalo-lalo na naibigay ko na sa inyo ang duda sa sangkap ng paggamit ng karanlan. Lalo-lalo na nananawagan din ako sa mga tenga. Hindi pala natin alam. Ito palang tenga natin, tumitigas ang tituli. Natutuyo ang ugat. Nawawala ng egg. Eto, mother pa rin ng Bulacan sa araw ng Valentine's Day. Hindi makakasama na kubukay ng tubig, dasalan nyo, at ipapatak nyo hanggang 3 patak magkabila.
itanong sa akin kung ano na naman ang magiging resulta. Kasi kinakailangan din pala na iyan ay nadidilig natin ang tenga. Hindi yung kalkal tayo ng kalkal, dukot yung ano-ano, kumakati. Meron naman kayo ma-encounter lalo to sa mga nag-tricycle na mga kalalakihan. Ang na-encounter ko dito na kapag binusan po ito ng langis, alam nyo, kapag tinaktak ko ang taenga nila, alam nyo ba nakukuha ko? Parang espalto na maitim na. Dahil kasi ito'y naiipon din sa loob. Naiipon din yung kumakarungkong na mga taenga. Ang ibig sabihin niya, natuyo ang tutuli. Ano lunas natin? Eto na naman, langis na naman, at konting tubig. Noong araw na nabubuhay ang aking mga lola at lolo, sinasabi na ang masama daw mapatakan ang tubig na lalo ko naliligo. Pero naging kabaligtunaan na ako'y maging manggagamot iyon binigay mensahe sa akin na kinakailangan din daw pala napapatakan natin. Hindi naman napakarami. Alam nyo, hanggang naglagay kayo ng kaprasong bulak na ganyan. Igaganon nyo, no? Tapos pipisilin nyo 3 patak, 1, 2, 3. Tapos itataktak nyo yan. Magkapareho. Kaya ang aking mga nai-encounter na paggagamot, eto na namang mahiwaga. Nakaraan na tayo sa tenga. Ngayon, eto naman tayo sa mata. Ang mata pala natin, lagi natin babasahin. Kung wala man tayong isusuporta sa gamot ng mga pamata, tunay naman na yung tubig. Yung tubig, kumuha kayo ng isang platito o tasa, pidgain niyo yung dahon ng ampalaya, mga 5. Tapos papaikyan, ipunas niyo dyan sa mata ninyo, sa magkabila. Alam niyo, yung magkakaroon ng mapakla dito ng paningin, ingatan niyo lang. Magkakaroon, ngayon mabubuhay yung ugat. Ngayon pag lumuha iyan, tutulo na ang tutuluran ng luha. Marami rin akong na-encounter ngayon sa panlalabo ng mata. Yung pala panlalabo ng mata natin na yan, kapag ang isang tao hindi umiiyak, nagbabara yun. Ngayon, iisipin nyo rin na minsan iisip din kayo ng para kayo maiyak, yung malungkot na mayari. Kailangan din pala ang mata natin umiiyak, lumuluha. Kaya ang palaya. At meron pa rin akong isang mabisa sa inyo na maglagay kayo ng konti ng half spoon sa isang tasa. Tapos, nagpunas kayo. Medyo, hindi ko sinabi i-personal nyo dito. Sagot kayo. Hindi nyo ipe-personal, basta ihahaplos yan. Ang ibig sabihin yan, na nakakaroon din po ng dulas ang inyong mata. Dahil kasi natutuyo rin po ang ating mata, natitigang. Ang akin lang sinasabihan yung walang mga pambili ng gamot na hindi makarating sa doktor. Nakita nyo naman po, kapag ahakbang tayo sa doktor, pag wala kang 1,000, 500 lang hindi kakasya. Kailangan po, pag magpapacheck up, may dalaman lang kayo mga 3,000. Okay na, may bili ng gamot, may pamasahe, may pambirienda. Kaya ngayon po, ang masasabi ko sa inyo, ang ating agapay ay puro pinansyal. Kaya ako nagtsatsaga sa inyo magturo sa aking mga nalalaman na ang mata, ang taenga, lahat. At dito rin po sa lalamunan. Meron din po akong na-encounter na kinakailangan din po na ang ating lalamunan kinakailangan din lalagyan natin ng Vicks, dudukutin natin. Hindi natin alam pala pag nanigas pala yung plema na natitigang. At saka, gagawin nyo rin po kung paano ngayon, pinagana ko po ang buong katawan ng tao sa araw ng Valentine's Day. Ito po, medyo susunod nyo, pahingay mo. Iyan po na i-stretch yung loob. Napakaganda po ng maibibigay sa inyo. Yung mga namimingintain niya, iingatan nyo. Kaya ang pananawagan ko ito, napakaganda sa umagang ito dahil ang lahat po ng ating katawan, kinakailangan suportahan natin. Hindi po basta ganyan lang ang nabubuhay. Sasabihin ko sa inyo, magkaroon lang kayo sa isang kalingkingan na naman nainga, napitpit o lahat ng bagay na hindi umandaran dito. Problema na po ng buong katawan yan. Kaya ang aking madiwari na sasabihin sa inyo isang paliwanag na ganun din naman kung patatakbuhin natin sa pamilya. Ang lahat po ayusin natin mula puno hanggang dulo. Kailangan po natin ang
pag-iingat, lahat ng bagay. Hindi po pala tayo mabubuhay ng ganyan-ganyan lamang at pagwawarde-warde. At ang ibig ko naman po sabihin, ang pagbubukas po ng ating bibig, pag-iingatan din po natin. At ang akin po masasabi sa araw ng Valentino, yung pag-iingat at pangangalaga sa mga gagawin. Huwag po kayong mabibigla na yung unang bulusok na inyong isipan, gagawin nyo. Ang tangi ko po masasabi sa araw ng Valentino, 10 beses isipin ang gagawin, lalo na sa kasuhan. Lalo na halimbawa mo na nagkakaroon ng ipitan ng labanan. Huwag po kayo basta-basta patatalo. Kasi po, may batas tayo ngayon na kapag kayo inaunahan, bukod sa maghihimas kayo ng rehas na bakal, kapag po wala kayo ibabayad sa kahilingan, ano gagawin ng kalaban nyo? Ipakukulong na lang kayo. Wala na po doon yung awa-awa. Itanong sa akin kung bakit. Ang nananaig po kung ano nare-record sa listahan ng papel at ang mga kasiwa ng ating mga hukuman at justice, iyon na po. Kaya kung ang aking pananawagan ngayon sa araw ng mga puso, idinikta ko na po sa inyo ang lahat ng bagay. Heto na po tayo sa buhok. Marami po akong na-encounter, lalo na sa buhok. Marami po nagpupunta dito, may mga takip ang ulo. Nang ma-encounter ko po, magaganda ang mga nila, design. Nang makita ko po pala ay puro kalbo. Itanong niyo ulit sa akin kung saan nangyayari. Nananawagan ako sa inyo na huwag kayong gamit ng kung anong mga ginagamit. Kasi po, maganda nga po sa pormero, nagkulay kayo ng buhok, o ayaw magkaroon ng puti. Kalbo po, naanit. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo ganito, ang ating kaiidaran ay ating tanggapin. Kasi kapag po halimbawa kayo, halimbawa mo po, 60 na, tanggapin na po natin ang ating kaayusan. At ito po, na ating buhok na ito, hindi nyo alam, ito ang palatandaan ng corona natin. Kaya huwag nyo po ikihihiya na kayo puti na ang buhok nyo. Kinakailangan po sa isang tao, tatanggapin ang kalalagyan sa magandang pagkakataon sa hirap ng buhay. Huwag kayong nananawagan ako na huwag kayong masyadong magtago sa maskara. Na ang puti ng buhok, yan ay corona. Ang ibig sabihin na abot nyo ang daigdig at dulo at pasimula. Dahil ito po, pag naagnas na po yan, ayan po, magiging kalbo na po ang lahat ng tao. Makalbo na hindi natin nilagyan ng kung ano-anong mga gamit. Pero may ibibigay pa rin ako sa inyo sa araw at oras na ito. Sa mga nakakalbo na nalulugas ang buhok at yung nakaka-chat-chat sa ulo, ganito po gagawin ninyo. Nakinig sana kayo sa resa ko sa ngayon na araw ng Valentine's Day. Mag-ano po kayo ng 3 araw na itlog na pula. Magparada kayo, yun lang pula. Tapos iyan ninyo sa anit ninyo. Yan yung mga nakakalbo, nagkakaroon ng patsi-patsi. Tapos pagka-apply nyo yan, gagawin nyo, lalagyan nyo ng bandana. Good for 30 minutes or 40. Pagkatapos yan, 3 araw nyo. Ang tawag po doon, nilagyan po natin ng vitamin ang ating anit. Pagkatapos, pwede rin po, maggata kayo ng niyog. Kasi po malansa yung itlog. Kapag po kayo nagata ng isang niyog, yung ilagay nyo sa baso. Pagkatapos lagay nyo, kumuha po kayo ng bulak, idat-dat nyo po ganyan yan. Para po kayo nagkukulay na ganyan. Buong ulo nyo po, mga 3 apply. Tapos kulubungan nyo ulit. Mga 30 minutes at saka nyo paliguan. Hindi po makasasama ang aking At meron naman tayong halaman na sangkap. Kasi kapag po nabugbog na ang anit, mahihirapan na po tayo na ito magkaroon ng buhok. Kasi po, kumbaga sa halaman, yung ugat doon nasatsat na lahat, nasipsip na ng mga chemicals. At kay ganda ng aking ibinalita sa inyo sa araw ng Valentine's Day. Ang lahat ng bagay ay makasaysayan, ang lahat ng bagay ay pag-iingatan, ang lahat ng bagay pagtitisan ng hirap at pagyayamanin ang inyong mga nakuha at nakasama sa buhay. Kaya ang tangi ko masasabi sa inyo, dahil ngayon ay araw ng puso, mga puso na nagmamahalan, pag-iingatan niyo ang inyong kakasamahan sa buhay. Pag-aralan niyo mabuti bago kayo magpakasal.
Kasi mahirap po kung naroroon na puro kayo sisi. Kaya titingnan nyo mabuti muna kung pasado sa inyo. Huwag nyo masyadong paiirahin ng puso nyo araw ng Valentino. Kinakailangan pong gamitin natin ang ating isal. Itanong nyo ulit sa akin kung bakit. Heto po, kapag po kayo ay nag-asawa, ha? Ano unang pag-aawayan ng mag-asawa? Tungkol sa pera, tungkol sa kakainin, sa lahat ng bagay. Kung wala po kayong pera, ano yan, magbibilang kayo. Napakahirap po nang lumagay sa estado na walang hanap buhay, walang pamamaraan. Kaya ang kailangan po dito, kulang ka man sa talino, marunong kang dumiskarte. Maganda po ang mararating ninyo. Kaya ang aking pong araw ng Valentino, February 14, 2024, isang pabalita na hindi nyo makakalimutan na kayong lahat, tayong lahat, naririto at ako naman po nangungusap sa inyo. Marahil hindi naman po masama ito dahil ito po kusa lang lumalabas sa aking kabibigan na ang aking po sinasabi without practice. Kaya isang magandang umaga sa inyo. Ang lahat ng aking binalita ay makasaysayan na ang aking pong idinikta sa inyo ay lalo-lalo na sa langis. Ito po yung langis. Ipaghalimbawa mo po, may nararamdaman kayo sa kilikili nyo, sa suso ng mga suso. Binalikan ko po ulit. Yung pong kilikili nyo, hawakan nyo po yung langis na yan. Igilgil nyo po na igilgil yan. Hindi na po kailangan na kung saan kayo magpapamasahe. Kasi po, may mga pamamaraan po na hindi po tama ang kanilang ginagawa. Sila lang ang nakakaramdam nyo. Samantala kayo, kung kayo pipindot sa katawan nyo, dadasdasan nyo po lalo yung pungot sa suso. Nananawagan ako sa kababaihan, hindi yung puro opera ginagawa nyo, puro nabibiglaan na kayo. Igaganyan nyo po yung muscle niyan, yung muscle po niya kung kayo nakahiga. Kasi na-encounter ko po na maraming pumupunta dito, nagkakaroon lang po ng pilete ang muscle sa dibdib. Kaya ang aking pabalita sa inyo marami po akong naibigay sa inyo sa araw at oras na ito. Kili-kili, yung mga lahat po na yan, anak. At hindi lamang po yon, dito po sa leeg natin ito, may hawak po kayong bulak. Hindi na po kayo hawak pa ng ibang tao na ganyan niyo po yan. Huwag niyo pong huwag kamay. Ganyan niyo lang po ng ganyan yan. Ang tawag po minamasahin nyo. Kung ano man po ang tumitigas dito na hindi dumadaloy na nagkakaroon ng depekte sa ulo, makukuha po niyan magkabila. At lalong-lalo na po sa likuran, sa spinal. Ang masama lang po nito, nasasabihin ko sa inyo, yung nasa spinal, kapag po kayo mayroong bakterya sa loob ng katawan, lalo kababaihan man o kalalakihan, isa lang po yan. Ang kababaihan po ang myoma, uterus. Ang kalalakihan naman po, prostate ang kalaban at ihian. Kaya halos po as the same ang lalaki o babae. Kaya sa araw at oras na ito na ang aking nalalaman isang sangkap na may biyaya sa paniniwala. Gamitin ninyo mga binabati kong mamamayang Pilipino sa araw at oras na ito na ang aking sinabi ngayon sa araw at nito, hindi nyo po panghihinayangan. Kaya po ang pagbati ko sa inyo, inulit ko, lalo yung mga nalalamigang paa, huwag nyo pong pabayaan ang langis sa sako, yung nananabla, yung mga tumataas po ang sugar, gaganyanin nyo, gigilgilin nyo po yung pinakasakong ninyo at maganda po mga resulta at yung mga litid ninyo. At kung sakali naman magiging malawak pa ang isip nyo, hindi po masama na ang kalalakihan magbubuhos din po ng langis sa puwitan. Kailangan po ito ng mga 1 inch, sihiga po kayo. Kaya ang aking mahirawagang paliwanag at pagsasalita dito mahalaga. Lalo-lalo naman yung mga babaeng nangangati ang punong katawan. Kailangan po na may Vicks kayo, may langis, gaganan niyo po yan. So palpalan niyo po ang punong katawan ng bulak. Iyan po sisip-sipin doon sa loob at yung pong bakterya ay lalabas. At meron pa rin po akong lunas daw sa mga kumakati ang punong katawan. Magpakulo po kayo ng tubig at hugasan niyo ng tubig na may asin. Napakahiwaga rin po na gamot sa antibacteria ng asin. At kay ganda po ng ating mga narinig ninyo sa aking mga pangungusap sa araw at oras na ito sa Happy Valentine. Ito po ang bagay sa akin. Nang ako ay manawagan, kayong lahat ay binati ko. Sa tunay na paliwanag, mga anak, sana manindigan kayo. Lalaki,
ay tinatawagan sa paninindigan ng pamilya at ang babae naman ay magpakaayos sa ilaw ng tahanan. Matapos na ibinigay ko sa inyo mga anak, ang dikta kong naririto. Ganon din sa mga anak, ha? Ayusin nyo naman ang pangangalaga sa pamilya nyo. Kaya kayo tinawagan ko, ito'y isang magandang pabalita ko sa buong kapuluan, ang pananawagan ko. Nang mayari aking mga anak, kayo ay aking pinagmasdan. Tinuruan ko kayo mga anak ng mga pamamaraan. Kaya hindi nyo makakalimutan ang araw ng pagdalaw ng babaeng Bulakenya dito sa inyong tahanan. Bumabati po ako sa araw at oras na ito, yung lahat ang may makaramdaman. Buksan niyo po ang bintana niyo at wagwagan niyo po at ibigay niyo po ang dasal at pagliliwanag. Nananawagan din po ako sa mga nag-aaway-away na ngayon po ipagpagdin niyo po ang isipan ninyo. Kung meron kayong mali matutuhan yung tanggapin at magpakababa kayo. Nananawagan din po ako sa mga nagkakagalit na kinakailangan po na kung sila'y nagagalit, huwag po kayong magalit. At kung napag-uusapan po ang mga bagay na ito, syempre po, makapag-iisip din po kayo bukas makalawa na kayo ay nagkamali. Matanggap lang po natin ang lahat na ito, maganda na ang magiging biyaya ng Panginoon. Kaya ang akin pong handog na pagmamahal sa mga taong mamamayan na ako po ay nautusan, ang banggit po ay ganito. Kung kayo binigyan ko ng matang nakakakita, kayo naman rin din ay binigyan ko ng bibibig sa pangungusap. Kayo na may binuksan ko, gamitin nyo ang inyong pandinig, gamitin nyo ang pangunawa as a true Pilipino at mabuting mamamayan, malalaki o mababae. Ayusin ninyo ang pag-ibig kasi ngayon araw ng Valentino at kung sakali man yung nagkatampuhan, ngayon kung karapat dapat magbalik loob kayo sa kanya-kanya. At kung tunay namang hindi nyo na makakaya at napakabigat ng naganap sa buhay nyo, pag-aralan nyo na hindi masama ang tumalikod kasi kung hindi na kaya. At kay ganda nang naibigay ko po sa araw at oras nito, sa araw ng Valentino, na ang handog ng Diyos, pagbati sa lahat ng may karamdaman, na sinaad rin po dito na lalo-lalo yung mga matitigas ang dumi. Ang kaya daw, ito nananawagan ako sa mga nagbabanggit na maraming mga tao na hindi madumi. Ngayon, salitan nyo ng gatas, aregluhin nyo pagkain nang maiwasan ninyo ang hindi pagdumi. Aregladuhin nyo ang pagkain, dalas-dalasan nyo, at lalo-lalo na kaya nakakaganyan. Tining na tining, tibing-tibi. Kaya yung tain ninyo na parang kambing, tain ng kambing. At bukod sa roon, parang nagiging bato katigas. At maiwasan din ninyo ang sakit sa abdo, kaayusin nyo ang lahat ng bagay. At lalo-lalo naman sa atay ninyo, mahalin ninyo, huwag kayong masyadong palainom kasi nalulusaw din naman ang atay nyo kainom. Magandang pabalita ng Diyos, ang paalala sa araw ng Valentine's Day, February 14, 2024, ayusin nyo ang buhay para hindi kayo masyadong lumuha. At pag-ingatan ninyo ang inyong mga bibig at pagsasalita. At iingatan din nyo ang inyong pagkalusugan. At mamimili rin kayo ng gagawin yung kaibigan at pagkakatiwalaan. At nakasaad din dito na sa wika at salita, kung sino ang pinakamatindi yung kaibigan, ito ang pinakamatindi yung kaaway, bukas makalawa. Kaya huwag kayong masyadong magtiwala. Kinakailangan may planto lamang ang mga bagay na guguhitan sa ibabaw ng mundo. At magkaroon kayo ng disiplina. Nananawagan ako sa buong kapuluan. Kapag kayo pupunta sa bahay ng may bahay, kung saan lang kayo tinanggap, dumuon lang kayo. At kayo namang may bahay, huwag niyong pababayaan na nasilip na ang buong daigdig sa inyong buhay. Magkaroon kayo ng disiplina. Lalo-lalo na sa mga kwarto ng mag-asawa. Kahit na niyo sila kaibigan, ang makapagbubukas lamang ng pintuan ng kwarto at makakahawak lang doon sa ng pintuan, yung mag-asawa. Huwag niyo kukonsintihin, mga nananawagan ako sa inyo at binibigyan kayo ng mahiwagang aral. Huwag niyo pahahawakan ang pintuan ng kwarto. Ang pupunta lang sa pintuan ng kwarto, ang mag-asawa. Mag-asawa lang.
at pamilya. Pero yung mga kaibigan nyo, wala silang karapatan na hanggang kaloob-looban na lalaguplob. At nananawagan din ako sa mga baro, huwag niyong pagkakatiwala ang inyong baro na ang baro na nasasakyan ng iba. Magkaroon kayo ng disiplina. Lalo na ang step-in, huwag kayong patutuntong. Kaya kung nakarinig man kayo kay Mother pa rin sa araw ng Valentine's Day, February 14, 2024, isang mahiwaga po ang aking binigay ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Nananawagan ako sa inyo na ang baro ninyo, huwag niyong ipahihiram, huwag niyong pasasakyan. Kapag kayo ay nasaktan nasakyan tangay na kayo. Hindi niyo ba alam na ito ay may bisa? Naririto ang hiwaga ninyo. Kaya ang masasabi ko, ang damit ninyo, huwag niyong pasusa. Mga anak man, kinakailangan matutong dumiskarte na yung damit ng magulang, huwag tutuntungan. Kasi pag kayo natuntunganan, lalapastanganin na kayo. Kaya walang kwenta yung damit ng isang tao, hihiramin ng buong pamilya. Step-in, hindi. Itabi ng mga magulang ang kanilang step-in na matuto sila respeto. Maging ang unan. Kasi pag kayo sa araw na ito nabigay sa atin ng mahal na Panginoon, pag kayo ang higaan ng mag-asawa na masyadong didiktahan ng anak, susunod-sunod na kayo, sasagutin na kayo. At kapag kayo ay naumpisahan na sinagot, tandaan nyo, habang kayo may buhay, sasagutin na lang kayo na sasagutin ng inyong mga anak. Ganon din sa mag-asawa, huwag niyong papayagan na kayo ay mabigwasan. Kaya kinakailangan ayusin nyo ang pagsasama, ang pagwiwika at pagsasalita, pag-aaralin nyo mabuti. Sa kabila ng lahat na binanggit na ito sa araw ng February 14, 2024, isang mahiwagang pabalita ng Diyos sa buong kapuluan ang lahat ng bagay. Ang tawag doon, kung saan lamang ang inyong pintuan, dumoon lang kayo. At huwag kayong makikialam. Ang mga titulo ng lupa, iingatan din ninyo, mga minamahal kong kaibigan. Dahilan, ito kapag kayo ay nagtiwala sa titulo nyo, dito na kayo luluha. At titingnan nyo rin bago nyo bilhin kung ano guguhitan at ano ang disiplina ng walang gusot. Ano pa at kay ganda ng binigay ng Diyos kay Mother Paring sa araw at oras na ito na hindi nyo makakalimutan ang lahat ng bagay at paliwanag. At ganun din naman sa mga pabuya ng mahal na Panginoon sa kandila ng buhay. Naririto kay Mother Paring hanggang Marso, meron pa siyang kandila ng buhay. Kaya kung sino man ang gusto na nalukuban ng December 21 hanggang 30, meron pa siyang kandila at pagkatapos niyan, matatapos na kasi iyon talaga na ibinigay lang may taning at may buwan. Matapos na ibinigay sa inyo ng mahal na Panginoon ang magagandang pagtalata at wika, pag-ingatan nyo ang lahat ng bagay na maging karapat-dapat kayo sa Diyos at pintuan. Ito po banggit sa akin, malapit nang matapos ang dikta at hiwaga ng Panginoon. Ang akin pong gagawin ngayon magdadasal po ako sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag na Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po ay naririto sa buong sandaigdigan, mahal na bansang Pilipinas. Pinaaabot po namin sa inyo ang mahiwagang tagumpay namin. At sana po sa araw at oras na ito, huwag niyo na po kami pabayaan. Tunay po kami na sa inyo po kami kumakapit. At kung kami man po ay nagkakamali, humihingi po kami ng kapatawaran. At ngayon din po sa araw at oras na ito na kung kami man po ay nagkakamali, tanggap din po namin. Pero sana naman, huwag niyo po kami pababayaan kami madigwak sa aming mga ginagawa. Tunay po namin, ang nais po namin, ang daan ng patungo sa iyo. Napakasarap po lumakad ng walang sagabal anuman at walang kalaban. Kaya isang magandang umaga po, mahal na Panginoon, ang binigay mo sa amin na inabot namin uli ito at yung kanya-kanyang kaidaran ng mga tao. At lalo-lalo naman na po ako naririto sa St. Joseph Chapel. Ako po ay dumadalangin na magampanan ko po ang lahat ng utos mo sa akin at ako po ay nakangiti na hindi ko pababayaan ang aking tungkulin. Magandang umaga po sa inyo, mahal na Ama, Inang Birhen, mahal na Jesus, at lahat ng banal sa itaas, at ganoon din po sa mga tao na may mga karamdaman, may mga problema, at ganoon din po sa mga tao na hindi nagkakaunawaan. At ganoon din po ang pagpapasunod at pag-iingat ng mga magulang sa mga anak. At ganoon din po ang mga sumasakay sa tricycle na lagi po silang kakapit sa tricycle dahil hindi po sigurado at ang dasal nila ang kailangan. Magandang maraming po salamat. Pero ako daw po aawit pagkatapos. Hindi ko lang po alam kung
kung ano po ang sasabihin ko sa pag-awit ko. Ito po. Ito po. Ngayong umaga ito ay pakinggan, liwanag ng Diyos patnubay, sayang itong kasaysayan, binigay sa taong mamamayan. Ngayon na kayo'y inarasan ko, tumindig sa makatotohanan, tunay di nyo malilimutan. Mother pa rin sadya, rito rin din sa Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat na ang aking kinasasakupan, St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, na nagmamahal po ako ng sagad sa inyong lahat, lalong-lalo na sa naniniwala at lalong-lalo na yung mga nakarating dito, na kung kayo may katanungan, masipag-sipag na po sumagot ang aking mga alalay ngayon. Kaya hindi po kayo mabibigo sa inyong mga katanungan, na kung kayo ay pupunta, pagpunta pa lamang po ninyo, ihanda nyo na po ang gamit ninyo para hindi po maaksaya at pamasahe. Maraming po salamat, bye-bye po. Upo po ako dito, puro po ang salita ko po. Salamat po.